Tuwing umaga ay naglalako dito sa amin ng pandesal yung uncle ko at mabuti na nga lang at araw-araw siyang dumadaan dito sa amin kaya hindi na namin kailangan pumunta pa ng bayan para bumili lang ng maaalmusal. Laging mainit at araw-araw bago yung mga pandesal na inilalako niya at napakasarap talaga nito kapag teternohan mo ng kape habang nakaupo ka sa may tabing dagat. Pero for today's video ay magluluto ako ng isa pa sa napakasarap na ipina-partner sa pandesal at kaya rin talaga ako bumili niyan kasi nga magluluto ako ng pansit bihon. Pero itong pansit bihon na lulutuin ko ay medyo may twist dahil nga ang ilalagay ko na gulay dito ay kakaiba at yung isasahog ko rin ay hindi pangkaraniwan. At nung makabili na nga ako ng 20 pesos na pandesal ay nagsimula na rin akong magluto at eto nga palang pansit bihon na lulutuin ko, yung mantika na ginamit ko dito, yan yung pinagkatasan nung binake ko o inoven ko na manok nung bagong taon. Itinabi ko talaga yan kasi nang hinayang akong itapon kasi nandito yung mga lasa ng manok at saka nandyan din yung mga pinagmarinadan ko kaya malasang malasa talaga to. At naisip ko nga rin na napakasarap nitong gamiting panggisa lalo na nga kung magsasangag tayo ng kanin. Katulad nga dito na eto yung ginamit ko sa paggigisa ko ng bawang at sibuyas at nung medyo mag-brown na nga yung bawang at sibuyas ay inilagay ko naman itong mga manok. Ginisa ko lang yan maigi at ito na nga ilalagay ko na yung aking kakaibang sangkap dito sa lulutuin kong pansit bihon. Mga tuway nga pala yan o tulya na isa rin sa pangkaraniwan na isinasahog sa pansit dito sa amin sa probinsya maliban nga sa sardinas at nagulat nga ako kasi nung first time kong nakatikim yan ay pwede pala yun. Pwede palang isahog yung mga clams at shell sa pansit pero bago ko nga ginawa yan ay nilaga ko muna itong mga tuway at tinanggal ko siya dun sa pinaka-shell niya at saka ko naman yan iginisa. At nung maigisa ko na nga yan mabuti ay tinanggal ko lang muna at inihiwalay kasi baka naman yan ay madurog. Iniwan ko lang itong mga manok at saka naman ako naglagay ng tubig para sa bihon. At nung mailagay ko na nga yung tubig ay sunod ko namang inilagay itong kalahating chicken cubes at pagkatapos ay naglagay na rin ako ng 2 pirasong dahon ng laurel. Hinalo ko nga lang yan at saka ko naman tinakpan at inantay ko na kumulo. At nung kumukulo na nga yan ay inilagay ko na rin itong 2 piraso ng bihon. Medyo nakulangan pa nga ako dito sa tubig na inilagay ko kaya nagdagdag pa nga ako dyan at sunod ko namang inilagay itong mga toyo. Tinansya ko nga lang yung inilagay ko na toyo dyan at kung magkukulang nga ay pwede naman akong magdagdag kasi kapag nasobrahan ko ng lagay ng toyo dyan ay napakaalat niyan at hindi na yan masarap kainin. At habang inaantay ko ang lumambot itong mga bihon ay mag-shoutout muna ako. So shoutout po sa mga taga-Bata na Bautista, Parauhinog at Dalida family, galing po yan kay Ma'am Nida Merano. Shoutout din po kay Sir Miguel Ronnie. At sa mga gusto pong magpa-shoutout ay i-comment nyo lang po yan at isa-shoutout po natin yan sa next video. At kapag ganito nga na malambot na yung bihon at naubos na rin yung pinakasabaw na inilagay ko kanina ay naglagay naman ako dyan ng konting oyster sauce at pagkatapos ay naglagay na rin ako ng mga pampalasang ginisa mix, paminta at konting asukal. Pagkatapos ko namang mailagay lahat ng yan ay hinalo ko lang yan at saka ko naman inilagay itong ang sinasabi ko kanina na kakaibang gulay dito sa aking pansit bihon. Eto nga yung mga patola. So nung nakaraan pa ako sinasabihan ng nanay ko na magluto nga daw ako ng pansit bihon at etong patola nga raw yung gamitin ko na gulay at sakto nga rin na wala akong mga repolyo o kahit na anong gulay na po pwedeng gamitin ko sa pansit maliban dito sa patola. Kaya ang sabi ko sa sarili ko ay why not? Try ko na, 'di ba? At ayan, inilagay ko nga lang yan dyan sa niluluto kong bihon at medyo ipinailalim ko dahil alam nyo, etong mga patola napakabilis lang din maluto nito. So hinalo-halo ko nga lang yan at nilagay ko na rin itong mga tuway at nung medyo malambot na itong mga patola ay ayan, luto na yan. Pwede na natin yan iserve at pwede na natin yan almusalin at in fairness dito sa lasa na to, napakasarap talaga. Hindi ko ma-imagine na pwede pala yun. At alam nyo ba yung patola, yan talaga yung nagbigay ng kakaibang lasa dito sa pansit pero masarap. Hindi siya yung pangkaraniwan na pansit na niluluto natin pero masarap lalo na kung pipigaan mo ng kalamansi. Kaya ano ba pong iniintay ninyo? Aba, i-try nyo na yung ganitong recipe at paniguradong masasarapan kayo.